Bakit ba kasi e-bike ang pinupunteriya nyo? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi nyo ba alam na napakarami ang maaapektuhan sa hindi nyo pinag-isipang pamamalakad? Di din po biro ang halaga ng e-bike. Mapa 2-wheel, 3-wheel o 4-wheel man yan. Ano ba yan? Tapos ipagbabawal nyo lang? Nang ganun lang? Aba, nahihibang ba kayo? Kaya nga ito ang pinundar ng marami sa ating kababayan para makatipid sa gastusin at mga bayarin dahil sa mahal ng pamasahe, taas ng bilihin. Tapos ganun lang kadali sa inyo higpitan. Alam nyo, maling-mali rin dito yung mga senador natin eh. Ang akala ko talaga, sila ang makakapagtanggol at makakapag-intindi sa mga katulad natin pobre. Ang kaso ito napakadali nilang yurakan ang kapakanan ng maliliit nating kababayan. Nasaan ang karapatan ng nakararami? Nasaan ang hustisya? Saan ang katarungan dito? Wala. Kasi wala, di ba? Kasi hindi nyo kami tinitignan. Tratado naman yung pagmamalasakit nyo, yung pagkukunwari nyo. Buking na. Ang gagaling magpakitang tao. Pero ang totoo, mga plastic. Masakit ang totoo, alam nyo yan. Napakarami ng problema ng bansa. Tulad ng flood control, nasalanta ng bagyo, mga presyo ng bilihin, mga korap na politiko, mga gusot sa hanay ng pulis, mga kalsadang lubog sa baha at sira-sira. Halimbawa pa lang yan. Di ba napakarami? Pero ni isa, wala pang nasusolusyonan. Alam nyo, sa totoo lang, yung batas nyo, para sa inyo lang. Anti-pure. Antay sa maliliit nating kababayan. Di pantay-pantay ang trato nyo Tapos, ngayon, yung e-bike naman ang pinag-iinitan. Grabe naman kayo. Marami sa atin nang dito umaasa para makakain at makaraos. Halimbawa, sa Maynila, malaking kabawasan yan sa kriminalidad dahil sa e-bike na yan. Imbis na magnakaw, mas pinili nila ang lumaban ng patas. Napansin nyo ba yon? O ikaw, napansin mo yon? Baka hindi, kasi nagbubulag-bulagan ka tapos ginigipit nyo pa. Imbis na kahit sa ganung bagay, napakarami ng maliliit nating kababayan na sa ganung paraan nakakasurvive. Hindi pa kayo natutuwa? Bagay kasi kayo, pasarap-sarap buhay lang, kakain ng masasarap, matutulog sa malambot na higaan, di ba? Kung ano lang yung maisip na ipatupad, ayun na lang, basta-basta, ni hindi pinag-isipan. Paghala-gala sa iba't ibang bansa. Wow! Ang sarap ng buhay. Tapos yung mga maliliit nating kababayan, gigipitin ng mga hinayupak. Sana makarating to sa kataas-taasan nating Pangulo. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Kayo na lang po ang makakaunawa at makakaintindi sa amin. Na sana, huwag nyo naman masyadong higpitan. Pakiusap lang po. At kung maari lang po sana, paglaanan nyo sila ng kanilang sariling daan. Katulad na lamang po ng bike lane. Sa ganung paraan palagay ko, marami sa ating mga kababayan ang mapapanatag ang kalooban. Sa ganung paraan marami po tayong matutulungan. Sa ganung paraan, sana man lamang po ramdaman namin ang pagmamalasakit nyo. At kung sakasakali, yan nyo na lang po ng kaukulang parusa ang lalabag sa batas trapiko. Yun na lamang po. Keep safe. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.